So, magandang oras na naman sa ating lahat. At naririto naman po tayo, araw ng Friday, May 7, 2021. So, bago po tayo magsimula, shout out muna sa ating YouTube channel. At sana hindi kayo magsawa sa pakikinig ng banal na salita. And salamat sa mga dumalo sa gabing ito. At shout out din sa trunk line kung mayroon man. Yun. So, bago po tayo magsimula, akin na pong tinatawagan ang pangbungad na awitin sa gabing ito. Wala pong iba kundi si Brother John Brother John Edemer Pastel. Yun. So, magandang gabi po. Mic mo ata na rin. Hello? Okay na, mag-mute ka muna para hindi tayo mag-back. Hello? Okay na po? Yan. Akin na pong tinatawagan si Brother John para sa pangbungad na awitin. Ate, pa-mute po. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the ocean tries and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, oh you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God.
Ayun, maraming salamat. Brother Jun, sa napakaganda mong awitin para sa Panginoon. So, akin namang po tinatawagan ang pangbungad na panalangin na si Ricami Ochoa. Hello, malinaw po ba yung signal ko? Malinaw, Ricami. Ronaldo has logged out. Ayan po, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga pagpapala mo. Lalo na sa araw na, sa oras na ito, na kami ay magkakatipon-tipon upang pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. At mabulog ng iyong banal na espiritu. Marami pong salamat sa presensya ng bawat isa na naririto ngayon. Nawa ay patuloy niyo pong gawain ng bawat isa sa amin. At nawa ang gawain ito ay kayo pang maging sentro upang naayon sa kalooban mo ang lahat ng mga mangyayari. Sana po ilayo niyo po kami sa anumang distraction at lahat po nawa ng mga salita mo ay maisapuso't isip namin. At ganun din po ang mga ay ng kanilang tungkulin upang sa ikakaganda ng gawaing ito or sa ikakaayos ng gawaing ito ay bigyan niyo po sila ng wisdom and more knowledge or iparamdam niyo po sa kanila ang inyong presensya sa kanila upang mapagtagumpayan po nila ng naayon sa kagustuhan mo. Ang anumang hawak nila sa gawaing ito. At basbasan niyo po ang bawat isa sa amin upang maging handa po kami sa anumang maririnig namin na salita mula po sa inyo sa pamamagitan ng ibinigay niyo instrumento na ibahagi ang inyong salita sa amin. Hanggang dito na lang, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. At ang lahat ng ito ay aming samot healing sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun, so bago tayo dadako sa ating inaabangan, so shout out muna sa ating YouTube channel, yan, at sana mag-enjoy kayo, yan. Ronaldo has So, logged out. yan, dadako na po tayo sa ating aabangan, yan. So, ayun na po, akin na pong tinatawagan ang ating president ng CDCM Reunited. Wala pong iba kundi si Brother Joseph Agnad. Magandang gabi po. Maraming salamat, Ate Nene. Ay, Ate Annalyn, Sister Annalyn. Yan. So, maraming salamat po. Isang napagandang napagandang gabi sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Isa na namang gabi ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo magbulay-bulay ng kanyang salita. Okay, malapit yata masyado yung aking headset. Yan. So, purihin po natin ang Panginoon ngayong gabi sa pamagitan ng kanyang salita. Alam na natin ang salitang ito ng Diyos, pero alam ko na always, inuulit-ulit ko na iba't iba ang gusto ipabatid sa atin ng Diyos. Sa Psalms chapter 119 verse 105, kung hindi ako nagkamali, hindi babaliktad. Yan, Psalms 119:105. Sabi doon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Let us pray. Lord, thank you for this time that you've given. Thank you
Bless this word of yours, Lord God. Hayaan mo po na maging kalakasan po ng aming physical na aming spiritual na pamumuhay. Ang mga salita ko ito, punuhin mo po ang aming mga puso. Maraming salamat sa Panginoon na Jesus. Amen. May isang misyonero noong panahon ng mga World War II sa Vietnam. May mga misyonero na hinuli. Kinulong sila sa madilim na silid. Doon ginapos sila at hindi pinakain. Maraming hirap ang kanilang pinagdaanan. Napakadilim na silid dito. Pero yung isang misyonero na talagang matibay ang kanyang loob, ang ginagawa lang niya, nag-memorize ng mga verses na kanyang memorize, and he's singing a hymns of praise to God. Talagang siya ginawa niya ito at talagang umawit siya ng mga papuri sa Diyos. Pasensya po kung medyo maingay po yung background ko. Ayan. May mga tao po dito, malamang. Ayan. So, yan po, no? Patuloy natin. Yun nga, sabi ng missionerong ito ay talagang yung hymns, ano? He's, yung hymns, umawit siya ng hymns and he's memorizing verses. So, ayan. May bata po ito, itang ayan po, no? Yun. Yun, mayroong wait lang ha. Ayun. Ayun. So, yun ano. So, sabi ng missionaryong ito, talagang umawit siya at sinabi ng isang kasama niyang nakakulong doon, bakit bang ingay-ingay mo? Dilim-dilim na nga dito sa ating kinalalagyan. Bakit ang ingay-ingay mo pa rin? Sabi niya. Pero sabi ng missionaryong ito, kapatid, wala sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya takot ang nasa puso at isipan mo. Samahan mo ako sa pagme-memorize ng salita ng Diyos. At palagi mo itong sasambitin. Umawit tayo ng parehas ng sabay. At maramdaman mo kung anong naramdaman ko ngayon. Walang kadiliman sa akin. Nakikita ko ang liwanag ni Kristo sa aking buhay. Dahil dito, sabi ng kanyang kasama dito sa kan. Ganun ba yun? So, anong ginawa niya? So, sinubukan niya sinabayan ng misyonero at sila nag-memorize ng verses, umawit ng hymns. And that's on. He gave his heart to God. He accepted God in his life at that time. Parehas na sila. Hanggang natapos ang World War, Vietnam World War na yan. Vietnam War, and sila napalaya. Isa sila sa mga napalaya. Kasi sila yung isa sa mga nakasurvive na kahit mahirap na pinagdaanan, still naging malakas sila pagkat pinatubayan sila ng Diyos. Dito sa ating verses 119 verse 105, sabi niya, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Anong sabi ni Kristo? I am the light of the world. And what is the world? This light? This is the word of God. And yung word na ito ay nandun na sa beginning pa lang John. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Si Kristo ang word. Si Kristo ang buhay. Ang kanyang salita ang siyang ilaw sa ating buhay. Marami sa atin tinatamad na magbasa ng Bible. Parang pare-pares lang naman kasi yung story nito. Nakaka-boring yung ibang mas lalo sa Leviticus. Ang dami-daming mga sinasabing mga law.
Doon naman sa Matthew, ang dami-daming mga ano yan, mga tao naman ang pinagsasabi. The Chronicles, ganito, ganyan. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang Bible, the Word of God can give light into our life, no? Nagbibigay siya ng buhay sa atin. Yung buhay na nagliliwanag sa ating buhay. Kung talagang basahin mo ang Bible at ang isa puso natin ang mga sinasabi nito, and let's interpret with our life, at sabayan natin ito ng panalangin habang ito'y ating binabasa, may enjoy natin ang Bible. May enjoy natin ang salita ng Diyos. Ang hirap-hirap mag-memorize. Bakit yung mga kanta na ang dali-dali natin na memorize? Di ba? Mga kanta ng mga worldly nature, ang dami, bilis natin ma-memorize. Pero kung yung awitin para kay Lord, mga memory verse, ayaw ko. Tinatamad ako. Tinatamad ka kung salita ng Diyos, pero kung yung mga this is the influence of this world. Ito yung ginagawa ng kaaway. Madali nating ginagawa yung hindi dapat, pero ang pinaka-importante sana ang gawin natin para kay Lord is yun ang hindi natin nagagawa. Mga kapatid, memorizing the Word of God is so important. Memorizing of this word, hindi lang memorize mo para may pagdebate ka, meron kang pangsagot kung may magque-question sa'yo. Oo, may pangsagot kung may magque-question kung gusto mo, pero hindi yung gamitin mong pangdebate. Gamitin mo ito para maituro rin sa iba. Gamitin mo ito para maibahagi mo sa iba ang salita ng Diyos na ito. We are not using this as a weapon para talunin natin yung kadebate natin. Hindi po. Gamitin natin ito as a light into our life. Light, yun ang magtuturo sa atin. Life na yun ang mag-guide sa atin. Life na tuturuan tayo upang gawin natin yung tama. This is the life na gusto ng Panginoon. Ito yung life, ito yung light na nais ng Panginoon. Sabi doon, thy word is a lamp. Okay? Unto my feet. Kung sabi nating lamp, yung gasera, ganun. Mag-iilaw sa ating paanan. Kasi nasa paanan yan. And ito yung nag-iilaw para makita natin ang daan. And a light unto my path, sabi niya doon. Light. Ito yung ilaw ng ating daanan. Kailangan natin ng liwanag. And yung liwanag na ito ay si Kristo. Liwanag na ito ay yung salita niya. At yun ang kailangan natin sa ating mga buhay. Accept the Word of God into your life. Memorize the Word of God and memorize the Word of God. Memorize it. At gawin mo ito na talagang yung gawin mo nga maganda yung buhay. Or gawin mo ito na hindi lang dahil ikaw ay gusto mong may pakita na kaya mong mag-memorize. But you will do this as a Christian, as a believer of Christ. Gawin mo ito bilang nanampalataya sa Kanya. Gawin natin ito na napakata na good, no? Gawin nating hindi ito anong tawag diyan? Hindi siya, no? Na hindi siya hindi ito isang biro, no, sa ating buhay. Let's do it na tayo ay talagang no? Okay na okay. Gawin natin ito bilang buong puso natin ginagawa. Pagkat gusto natin
na mabuhay na kasama si Kristo, na kasama si Christ. Mga kapatid, kay Kristo, ang gusto ng Diyos ay gusto natin sa buhay natin na makasama si Kristo. Maramdaman ang pagmamahal ni Kristo, maramdaman ang kanyang liwanag. His word is a lamp unto my feet, our feet, and a light unto our path. Kung gusto niyo makita ang iyong dinaraanan, kung gusto natin na matungo ang tamang daan, tamang daan, ito ay makikita natin sa magitan ng kanyang salita. Meditate His word, sabi sa Joshua 1:9. Meditate His word day and night. Sa umaga at hapon, sana makabasa tayo ng salita ng Diyos. Even 2 verses, 3 verses, and let's memorize it. Ilagay natin sa isip natin at sa puso natin ito. At gamitin natin na pangpalakas natin sa iba, pangpalakas natin sa ating buhay sa time na nakaramdam tayo ng mga pagsubok. Mga kapatid, kay Kristo, ang gusto lang ng Panginoon, magpaalakas tayong lahat. Do the will of God into your life. Do it as God wants you to do. Memorize the Word of God and accept it. Accept it. Accept it wholeheartedly. Ilawan mo ang buhay mo, kapatid, sa pamagitan ng ilaw ni Kristo. Anong ilaw na ito? Ang kanyang salita. At may bibilang tayo sa mga tao na maliwanagan nawa sa katotohanan. Ang salita ng Diyos, ito ay yung isang nagko-correct din sa atin eh. Sa tuwing may mga problems tayo na mga mali tayong ginagawa. Kung minsan, kung babasahin mo sa Bible, bigla kang mapapalan. Ting! Sabi sa isip mo, oo nga no, ganito yung nangyayari sa akin. At syempre, you will makikita mo yung katotohanan. Heto ang salita ng Diyos. Heto yung nais niya na mangyari sa atin. Maliwanagan tayo at makorek tayo sa kanyang salita. Nawa, lahat tayo ay may natutunan ngayong gabi at sana ang salita ng Diyos nating napakinggan ay tumimo sa ating puso at gawin nating liwanag. Ito ay isang reminder sa atin na nakakalimot na dapat maliwanagan tayo sa kanyang salita. Na huwag nating ginagamit lang ang magawain dahil gusto natin. But talagang nauuhaw tayo sa kanyang salita. Gusto nating maliwanagan ng totoong liwanag sa ating buhay. God bless us all. And that to God be the glory. Let's pray, Lord. Enlighten us, Lord God, by your word. Hayaan mo po na mag-meditate kami. Matutunan namin na mag-meditate ng iyong salita sa araw at gabi. Hayaan mo na aming gamitin ito sa mabuting pamaraan. Gamitin namin ang salita mong ito para ay sa pamuhay namin at maiayos namin ang magulo naming mga pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw ang siyang may taas at mapupurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless, and ibabalik ko na po sa ating presider. Sister Annalyn. Sorry. Ayun, maraming salamat, Brother Joseph, sa napakaganda mong binahagi sa gaming ito. So, sa may mga karagdagan po ng Reynaldo has left the channel. Reynaldo has logged out. ayun, sa mayroon pong karagdagan ng topic sa gabing ito, yan, open po. So, ayun, sino po ang mag-uuna sa gabing ito? Yan. And insight po.
Hello po, open po, kahit sino po, pwede kayo ah, insight po. Hello, hello, hello. Hello po, rinig po ba ako dito? Narinig po, narinig. Yes po. Yes po. Madaragdag ko lang po. Madaragdag ko lang po sa topic natin is, gaya po ng sinabi ng ating preacher na sana kabisaduhin po natin yung mga word of God. Kumbaga is, accept po natin si Jesus sa ating life. Yes po. Papasukin po natin si Lord sa buhay natin. Alam naman po natin na lahat na po binibigay sa atin ng Panginoon kasi ang Diyos natin is provided. So, bilang pasasalamat po is, ayun po, tanggapin po natin si Lord sa buhay natin. At yun po, bilang pasasalamat is, magbahagi tayo ng kanyang salita at hindi lang sa pagbabahagi. Sa pag-share natin is i-apply din natin sa ating mga sarili yung natutunan natin at para ma-share natin ito at maging model tayo sa iba na dapat ganun. Hindi lang tayo puro accept sa pagpapala ng Panginoon is accept din natin si Lord sa buhay natin. So, yun lang, maraming salamat. Yan, hello po. Nagdag ako, sorry. Yan. So, mayroon po ba, may karagdagan po ba kayo sa topic natin sa gabing ito? Nagdadag ba ako? Wait lang. Okay, narinig. Ay, okay po. So, kung wala po at bilang presider, yun, ang sa akin lang po, yung karagdagan ko lang sa topic natin sa gabing ito. So, tama nga kasi yun talaga ang karamihan talaga sa atin tinatamad nagbasa ng Bible. Reynaldo has joined the channel. Kasi nga, lalo na ngayon, nakapokus na tayo sa mga gadget, kaya ganun, nakapokus sa mga kung saan. So, nakakalimutan na talaga natin magbasa ng Bible at kumbaga wala tayong time magbasa ng Bible. So, hindi nila alam na ang Bible pala ay napakahalaga sa atin kasi kumbaga nare-remind tayo ganun. So, kaya Reynaldo has joined the channel. Kaya yun nga, kung tawag nito, kung isa sa puso talaga natin yung pag-aaral ng banal na salita. So, kahit anong mangyari, maliligtas tayo kasi nga lahat na problema natin or pinagdadaanan, lalapit natin kay God. So, walang imposible. Kaya, karamihan talaga ngayon, wala na talagang time. Mas pinupukusan pa nila yung mga masasamang gawain, ganun. O, yung mga bisyo, yung mga aminin man natin sa hindi, yung pagdadrugs ganun, yun talaga yung pinupukusan ng karamihan. So kaya nababaliwala sila at napapabaliwala
yung buhay nila kasi yun nga kahit na magsimba wala na Reynaldo eh. has left the channel. Kahit, Reynaldo has logged out. kahit sa pagsisimba minsan wala na tayong time eh. Kahit yun lang ang karagdagan ko sa gabing ito. Wala po talaga mag-inside sa gabing ito. So kung wala po, bago po tayo dadako sa closing song, shout out muna sa ating YouTube channel at sa mga nakikinig sa Trunkline. Yun. So, at maraming salamat sa mga dumalo sa gabing ito na nandito sa Team Talk. Yan, thank you sa inyo. At sana hindi kayo magsawa. At sana patuloy kayong makinig ng banal na salita ng Diyos. Kasi kung wala yung banal na salita ng Diyos, hindi natin alam kung ano tayo ngayon. Hindi natin alam kung napakikinig. Yun, so akin na pong tinatawagan ang pangwakas na song sa gabi ito na tinatawagan ko na po si Sister Dia Yap. John Casper. It's not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired
ayun, maraming salamat, Sister Dia. Ayun, maraming salamat muli sa ating tagapakinig sa YouTube channel. Ayan, Reynaldo has left the channel. Huwag niyo po kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin yan. So, salamat sa mga dumalo sa gabing ito dito sa TimTalk at mga nakinig sa Trunkline. Yan, maraming salamat sa inyo. RH has left the channel. So, RH has logged out. akin na pong tinatawagan ang pangwakas na panalangin sa gabing ito. At yun, akin na pong tinatawagan ang ating speaker sa gabing ito. Ayun, magandang gabi po. Salamat, Sister Sister Annalyn. Yan. Manalangin po tayo. Lord, thank you for standing to given. Salamat sa iyong kabutihan sa mga buhay. Thank you for your goodness, for your love. Thank you for everything that you have done, Lord God. Thank you for your wonderful blessing. Thank you for giving us this opportunity, Lord God, na kami natipon at natapos namin yung gawain ito na matiwasay. At ikaw po ang siyang gumabay sa amin. Naway ang mga salita mong ito ay itanim mo po sa aming puso at isipan. Maraming salamat sa aming paghiwalay. Ay hayaan mo po ng iyong kapangyarihan siyang gumabay sa aming lahat. At ikaw po siyang magbantay sa amin sa aming pagtulog, Lord God. Lord, at bumawan kami ng bagong umaga na may bagong pag-asa, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.